Good evening po sa ating lahat. Magandang gabi sa mga kapatid nating miyembro ng One Gun Pilipinas at sa ating mga viewers. Kumusta po kayo? Kung saan po kayong dakong naroon ngayon ay sana nasa maayos tayong kalagayan mga kapatid. No? At kumusta po? At nagkaroon naman tayo ng magandang oportunidad para makapag-live mga kapatid. At kaya tayo ngayon ay nandito na naman at mayroon tayong tampok na paksa ngayong gabi, no? At maraming salamat po sa mga nag-PPM, lalo po yung mga non-members pa ng One Gun Pilipinas. May mga topic tayo na hindi pa nila na papanood at hindi pa nila naririnig, no? At atin pong pag-uusapang muli ang mga topic na noon pa natin pinag-usapan na kailangan nating ibalik, of course, dahil marami ang pumapasok ngayon at bago na naman yung ating mga viewers. Kailangan nating maghatid ng informasyon para sa kanila. At ganoon din naman po yung mga member natin na hindi po umabot sa mga paksang katulad ng tatalakayin natin ngayong gabi, ay kailangan din po natin silang magabayan, no? Ayan, maraming salamat po. Meron na pong kapatid tayong nakaantabay. Yun po sa mga nanonood na kapatid natin sa OGP, pakishare po ang live at pakilagay po sa ating mga GC, no? Para po makaantabay na rin naman yung iba. Maraming salamat po sa mga patuloy na nanonood sa atin dito sa ating live, no? At ayun, siyempre, gaya ng sabi ko kanina, may mga member tayo na bago lang sa OGP na hindi po inaabot minsan ng ating mga topic. Lalo po yung mga nauna ng pinag-usapan mo, nagsisimula pa lang ang One Gun Pilipinas. So, meron po tayong obligasyon din naman na sila po ay turuan din, katulad ng mga naunang member na nandito na sa OGP. No? Magandang gabi po, Sir Emerson Sanuan ng OGP Qatar, no? At Sir Jun Francisco ng One Gun Pilipinas, Italy. Magandang gabi po sa inyo. Ayan, yung mga kapatid nating nasa abroad ay nanonood na. No? Salamat po, maraming salamat po sa inyong pag-antabay. No? At pakishare po ang ating live sa mga GC para po makapanood na rin yung iba nating mga kapatid. Yun. So, mahalaga po na patuloy yung ating pagtuturo dito sa grupo dahil lalo na po ngayon, parami tayo ng parami. No? At marami rin pong mga tao ngayon ang kumukuha na ng LTAP, no? At pumapasok sa gun ownership. So, dapat po ay hindi po tayo tumigil sa paggabay. Pagkat ayan po ang trabaho ng One Gun Pilipinas ang magbigay po ng informasyon. No? At lalong gumabay po sa mga newbie nating kapatid. Ayan, magandang gabi po, Sir Pastor Palalab, si Sir Major Lemuel Divina Gracia ng Philippine Army. No? Magandang gabi, sir. Thank you for watching po. Joel Tondo ng One Gun Pilipinas, Batangas, nanonood na rin po ngayong gabi. Salamat po sa inyo. No? So, yun po ang ating misyon, ang patuloy na pagtuturo, patuloy na paggabay. Dahil yan po ay parte ng ating training and education dito sa One Gun Pilipinas. No? At maraming salamat at ang inyong tiwala ay patuloy pong naitukakaluob sa amin. No? At pasensya na po, nung mga nakaraang araw tayo ay busy. No? Dahil marami po tayong trabaho. So, alam niyo naman po, ang inyong lingkod ay nasa government service. Ako po ay PJMP. No? So, yung aming unit po ngayon ay marami ng trabaho. Kasalukuyan po ang maraming may papasok na mga high profile ngayon doon sa aming piitan. Kaya po, nakasubsub tayo ngayon sa ating trabaho, mga kapatid. Magandang gabi, Sir Toto. Thank you for watching po. No? Salamat po sa panonood, no? Sa inyo. No? At sa iba pang kapatid ngayon na nakaantabay, magandang gabi po sa ating lahat. At ayan na nga po, tayo ay sabi nga natin, ang training and education ay kinocompose po ng dalawang component. Yan po yung ating pagtuturo ng responsible gun ownership, ng informasyon na gagabay sa ating mga katulad nating gun owner. At ang pangalawang bahagi nito ay yung ating skill enhancement, no, sa paggamit po ng baril. No? Everything that is pertaining to, referring to skill enhancement, yan po yung ating gustong ituro at patuloy na itinuturo sa One Gun Pilipinas. Magandang gabi rin po sa inyo, Sir Torus Porjas. Good evening po from One Gun Pilipinas NCR Chapter. So maraming salamat sa ayan,
dumadami na po ang at umaantabay sa ating live, no? Maraming salamat po sa inyo. Ayun, bago natin, ayan, si Sir Norman Pagibitan, good evening po, sir. No? Si Sir Francis Bangayan, magandang gabi rin. Si Sir Rod Espesio, magandang gabi po. Salamat po sa pagtabay ninyo sa ating programa ngayong gabi. So, yan, pwede na kayo magpa-shoutout bago tayo magsimula, mga kapatid, para tuloy-tuloy yung ating pagtuturo. Ma'am Evelyn Santiago, good evening po. Sir David Michael, at si Ma'am Evelyn Santiago, yan yung isa nating kapatid sa OGP na ano po yan, nagtuturo sila sa mga city jails natin, sa mga BJMP jails ng mga livelihood program. Yan si Ma'am Evelyn Santiago. At yung ating ate Mayla Garcia ng Tacloban chapter, ang ating chapter leader po sa Tacloban, ay nakaantabay na rin, no? Si Ma'am Diana Rainbow, good evening po. Salam, good evening po, watching from Cotabato City. Ayan, Ma'am Diana, no, this January 30, I will be there, no, sa Marbel, Cotabato City for the award, no, yung Mindanao People's Choice Award. Maraming salamat po sa inyo, Ma'am Diana, mga kapatid nating Muslim dyan sa Mindanao, sa patuloy po na pagbibigay ng tiwala sa inyong lingkod at saka sa One God Pilipinas at sa amin ni Brother President Asher Maghinang. Maraming salamat po sa mga kapatid na Muslim, no. Si Sir Roch MB, good evening din po sa inyo. At Sir JC Castillo, yan ang kapatid na Julius Miguel Saludes from One God Pilipinas, Hong Kong. Good evening din po sa inyo, sir. No? At sa inyong may bahay, si Ma'am Levi Saludes. No? Alright. No? Si Sir Benji Greenberg from One God Pilipinas, Nueva Ecija, nakakaantabay na rin po siya ngayong gabi. Si Sir Michael Canelas, ganun din po sa inyo, sir. Good evening. No? So yan, at malamang na-share na po yung ating live sa ating mga GC, no? Ito po ay ano lang, ay topic na rin, naging topic na rin noon, no? Pero ang kahalagahan po kasi nito, ang pag-uusapan natin ay yung mga dapat na isaalang-alang ng mga bagong, ng mga papasok po sa gun ownership. At yung mga may baril na po na hindi malaman kung anong gusto nila gawin sa kanilang mga baril, no? Opo. Alam nyo, madalas po, mga kapatid, no, pag tayo ay bumibili ng isang bagay, no, nagkakaroon po tayo ng mga ideya kung paano natin pagagandahin. O, sabi nga, papupugiin yung ating mga gamit, no. Hindi lang po yan na tumutukoy sa mga baril natin, no. Maging sa mga sasakyan po, no. Opo, talagang sabi natin, gusto kong pagandahin to para maging presentable, maganda tignan, masarap sa mata, yan. Maging maporma, yan po yung mga dahilan ng mga enhancement or modification, no? Ganun din naman din sa mga baril natin. Lahat ng bagay na meron tayo, gusto nating maging maganda, no? Ma-enhance, no? Para masatisfy natin yung ating mga sarili, no? At yan po ay normal naman, no? Normal naman. Pero siyempre, pag pinag-usapan natin yung firearms, mga kapatid, medyo ano po ito, iba po ang pagdating sa baril, ang modification or enhancement or pagko-customize, no? Dapat po yung mga pagko-customize na yan, it will serve the purpose, mga kapatid. Opo, it will serve the purpose. So, dapat po ay maging practical din tayo sa mga modification, mga kapatid, no? So, maraming nagtatanong, sir, bumili kasi ako ng ganito. Ano bang magandang gawin ko, sir? Ganon. Opo. So, yan na yung mga importanteng bagay na pag-uusapan natin. So, ang ating topic ngayong gabi, ang paksa natin ay modification, no? Enhancement or yung pagko-customize ng ating mga baril. Ito po ay inihandog natin do sa mga bago nating member at yung mga viewers natin dito sa sa ating page dito sa One God Pilipinas. Na-topic ko na ito 2 years ago, no? If I'm not mistaken, no? Siguro 2023. Kami ni Admin AJ, no? Admin AJ, minsan sa live niya, pinag-uusapan niya rin ito. Dahil, sabi nga natin, napakahalaga po kasi na, na pag-usapan itong mga bagay na ito dahil it will talk about yung ating, yung ating paggastos din ng pera, no? Kasi
very important po na pag tayo ay gumastos ng pera, dapat po ma-maximize natin yung ating ginastos, no? Masulit, sabi nga nila, no? Magandang gabi po, Sir Jimmy Santa Rosa, no? Ng One Gun Pilipinas NCR, at Sir Joel Barameda. Magandang gabi po sa inyo. Salamat po sa pag-antabay, no? Si Sir Nel Briones at si Sir Dar Sarmiento. Magandang gabi po sa panunood, no? O yan, dumadami na yung ating viewers. Ayun na nga po, dahil mahalaga na tayo po ay matuto at magkaroon ng idea, no, kung bakit kailangan i-modify ang isang baril o magkaroon ng enhancement. Dahil sa kadahilanan po na madalas may mga kasama tayo dito, lalo na rito sa One Gun Pilipinas, no, na may ginawa sila ron sa baril nila na later on hindi rin pala nila gusto or nagbago ang isip nila, no? Bakit po ito nangyayari? Madalas po kasi, lalo na po yung mga bago, no? Ganun din po naman ang inyong lingkod. Lahat naman tayo, nagsimula tayong bago sa baril, no? Hindi tayo agad na marunong. Pag may baril tayo, gusto natin, nag-iisip tayo na palitan ko kaya yung kulay, lagyan ko kaya ng ganito, lagyan ko ng ganyan, no? So, maraming pumapasok sa ating isip na gusto nating gagawin. So, yun. At meron naman, di ba, kaya gusto nila pagandahin yung baril dahil parang tingin nila kulang, no? May ganun naman pong idea. May mga ganun naman tayong iniisip minsan, no? So, ang kailangan natin, pag-usapan natin na ano ba ang tamang dapat isipin ng isang gun owner, ng isang baguhang gun owner, o datihan ng gun owner na gustong i-modify or i-enhance ang baril nila, no? Ito po, simulan natin mga kapatid, no, yung desisyon, no, ng pag-enhance ng mga baril. Una po, dapat i-consider natin yung enhancement po ng ating mga baril ay, sabi ko kanina sa simula, it will serve the purpose, no? Like for instance po mga kapatid, ipapakita ko sa inyo rito ang isang 45 caliber, no, na Taurus, no? Ito ay PT1911AR, no? So, ang kulay po nito dati ay all chrome to. All stainless po, all chrome pala, no? Now, dati po, pag tinignan nyo to, it's very ordinary po yung itsura nito. Napaka-ordinary yung 1911 na Taurus, no? At simpleng-simple yung itsura, no? Then later on, ang nangyari po, dahil nakakasawa yung itsura, no? Ang ginawa natin ay binago natin yung kulay, no? So, ginawa natin, yung ibabaw ay dull chrome, yung ilalim ay Cerakote black na matte black. In-extend natin yung magazine cuts kasi dati po ang magazine cuts nito ay napaka-flat, no? Napaka-flat po niyan. So, mahirap i-engage. Ngayon po, napakadali na pong i-manipulate ng magazine cuts. So, madali na pong mag-change madali mag-release. And extend po natin yan, no? Kaya medyo mahaba na siya, no? Pero na-maintain natin yung simplicity, yung wala pong idinugtong dyan. Wala po. Simple pa rin pag tinignan ninyo. And we put, nilagyan natin ng magwell, no? Of course, no? At alam naman ninyo kung para saan ang magwell, para mabilis po tayo mag-load ng magazine, no? And itong PT1911 AR po ay may railing na before, no? Yan, may railing na po yan. So what we did, nilagyan po natin ng Surefire po na X300 Ultra, no? Ito po, quick detach po ito, QD ito, madali pong ikabit, madali ring tanggalin. Yung mga unang Surefire yan po ay nilalak natin ng no? Screw. Pero this time, ito po ay quick detach, no? So, madaling tanggalin. Yan. At dilagyan natin ito po ng barrel bushing compensator. Yan. So, nakakatulong po ito para magbawas ng recoil, no? At dati po, ito po ay naka-Novak lang na, na rear side. Pinalitan po natin ito ng LPA adjustable rear, no? Yun po ang enhancement na ginawa natin. So, at pinaliktan po natin ng rosewood na grip. Dati po ang grip nito ay plastic rubber, no? So, lagyan natin parang plastic na rubber yung dating grip, no? So, itong ginawa natin,
nilagyan natin ng rosewood. So, bakit po ganito ang setup nito, no? Ito po ay magandang pang home defense na dahil because of the weapon light, no? At ito po, kahit po iputok na ito ng babae na hindi masyado magaling mag-handle ng 45, kayang-kaya po niya itong ipatama dahil meron na pong muzzle brake, no? Kahit po babae, kayang-kaya na po ito. Po. Tapos nilagyan po natin po ng ito ng 13 pounds na recoil spring. So medyo gumaang po ang recoil nito, mga kapatid. So bakit 13 pounds, no? Para po pwede pa rin nating balahan ito ng FMJ. So hindi siya harmful. Kasi pag medyo mas mababa na po yung ating bala, ay yung ating spring, hindi na po yan ideal na lagyan ng full metal jacket, yung mga factory ammo. Medyo mapipwersa na po yung baril, yung slide, no? So yun po ang ating purpose of this, no? Lalo po iniiwan natin ito baril sa bahay, no? Lalo kung ito ay ginagabaril natin sa ilalim ng kama, kasi easy access po, no? Pag may weapon light na kagad. No? So ang purpose po natin dito is not for the carry. Mabigat po ito pag kineri na ninyo, no? Opo, ang hirap na ilagay sa bag to, no? Tsaka alam nyo po, minsan yung mga ganito kahaba na may tendency pa tong sumabit pag binunot nyo sa mga bags nyo, no? So it's better na ito po ay pag ganito na po ang setup nyo, maganda po ito sa bahay, no? So yan, ginalaw lang natin ng konti yung trigger, no? Para medyo maging smooth. So yan po, no? Yung ating modification sa baril na to, no? Home defense, no? Kasi lagyan natin ng medyo malakas-lakas na ang weapon light nito, mga kapatid. At ayan pala, speaking of weapon light, mga kapatid, no? May mga bumibili ng weapon light, no? Madalas ay they go for the brand. Po, iba naman brand, iba naman ay kaya bumili sila is practicality. May mga brand yan, may Olight, may Streamlight, may Surefire, no? So on and so forth, no? Pero ang idea niyan, mga kapatid, kung bibili po kayo ng mga weapon light, in my case po, no, dati po ako po ay talaga paborito ko ang Surefire, no? Pero nung na-discover ko yung TLR1, no, na HL, sayang po yun, nadudun sa lalagyan yung TLR1. Mas nagustuhan ko po yung TLR1 para sa Glock po kasi mas madali pong i-manipulate yung switches, no? Although itong Surefire madali rin naman po, no? Pero I find yung no, yung TLR1 na mas madali pong i-manipulate yung switches, no? Ayan po yung pag-aralan nyo rin po kung saan po kayo convenient. Malaking bagay po kasi yung mga switches po ay mas madali nyong i-operate, no? Whatever the brand, tignan nyo rin po kung saan po kayo conveniente. Lalo po sa pagmamanipulate ng mga switches, no? So, another thing to consider. Tapos, pag-aralan nyo rin kung anong ilang lumens yung kailangan yung ilaw, yung liwanag. Lalo na po do sa mga probinsya, no? That is why, isa nating member dito, si Sir Benjo de la Torre, no? Ay ang sinuggest natin sa kanya ay para sa kanyang Springfield, na ba itong baril ni Sir na Springfield na, XD na caliber 40, ang sinuggest natin sa kanya yung TLR1 HL kasi po yung lugar niya sa sa Isabela ay madilim. So nung binuksan niya doon yung ilaw, sabi niya tama ka Sir Corik, sobrang liwanag, no? So parang nasa 1,000 lumens po yun eh. Napakaliwanag po pati yung parking area niya mula ron sa balcony ng bahay niya papunta sa paradahan ng kanyang pick-up. Napakaliwanag po nung buga ng ilaw, no? So, it's very important po pag tignan nyo rin yung kailangan yung lumens. Sabi ko nga kanina, yung easy access nyo rin sa switches. No? Consider po ninyo. Pero, syempre, sabi nga nila, it will depend dun sa budget ninyo. Pero kung kayo po ay medyo mayroon namang malaking nakalaan na budget para sa weapon light, kumuha na po kayo ng magandang brand. No? Pero, syempre, kung medyo tight ang budget, meron pong mas lower prices naman na mga weapon light, no? So yun, it will serve the purpose dapat po. Katulad po nitong, ulitin ko, itong baril po na to, sinet up natin to for home defense, no?
So, pag carry po, medyo mahaba ito. Hindi na po ito practically carry. Pero, kung gusto nyo pang firing, blinking, maganda po ito kasi nga po, mahina po yung recoil. So, meron naman tayong mga kasama na kaya gusto nila na set-upan dahil para mas madali nilang i-operate, nakokontrol nila yung recoil. So, yun po. No? Bihira naman mag-firing. So, gusto nila, pag putok nila, kahit paano yung recoil ay namamanage nila. Dahil nga po naka-set up na po yung barrel. At in this case, ito po ay naka barrel bushing compensator at saka naka 13 pounds na po yan na recoil spring. Yan. So, yan. Magandang gabi po, Ma'am Reyes Arc from One Gun Pilipinas, Laguna Chapter. Good evening po, sir, ma'am. At si Sir Richard De Vera. Magandang gabi po sa inyong panonood. Sa inyo. So, si Glenn Camarillo. Good evening, sir. Magandang gabi po. Now, sabi natin, it will serve the purpose. Katulad po nung mga baril na ginagamit sa competition. So, ayan. Parang i-demonstrate ulit natin. Yung iba naman po, naglalagay ng magwell. No? Napakahalaga po kasi ng magwell kapag nag-change mag. No? So, kahit hindi po tayo nakatingin, madali pong mag-insert, mag-reload ng magazine. So, sa mga nag-competition, mahalaga po ito, itong magwell na ito. No? Pero sabi nga, pag ikaw naman ay for carry purposes, bakit tayo maglalagay ng magwell? So, pero depende sa inyo, no? Dapat po ma-serve yung purpose kung maglalagay tayo niyan. Walang anuman po, Ma'am Reyes Arc. Yan, si Ma'am Reyes Arc ay bago dito sa atin sa One Gun Pilipinas. From Laguna Chapter si Ma'am, no? Now, next, pag-usapan natin. Sir, kasi may baril ako, sabi niya. No? Bumili ako ng 1911, sir. Parang sabi niya, sir, ang tigas ikasa. No? Yan. Ito, madalas kong na-encounter dito sa atin sa OGP, yung mga ganyang tanong. Ang tigas daw ikasa, no? Meron tayong member noon, bumili ng Metro Arms, no? Na 1911, no? Nung nandun ako sa Reloaders Gun, dinedemo namin ni G, kinakas ako, sabi niya. Sir, sabi niya, bumili ako nung dinedemo mo sa Reloaders, yung chrome na Metro Arms, nung kinakas ako, sir, ang tigas pala, sabi niya. Pero nung pinapanood kita sa live, nung kinakas mo, parang malambot, no? So, ano kayang gagawin ko, sir, para lumambot, no? Sabi niya. Alam nyo, mga kapatid, ganito po yan, no? May technique kasi ng pag-rack ng slide, no? Paano nyo i-rack ang slide. At yung tigas po na yan, the moment po na ipinuputok nyo po yan sa break-in period o lagi nyo pinuputok, usa naman pong lalambot yan. No? Usang lalambot pa. Katulad po ito, makikita nyo itong aking Sam Military. No? Ito po yung Corexman Edition. Ito po yung Corexman Edition. So ito po yung walang extended guide rod, if mapapansin nyo. Ito po, usa na lang tong lumambot sa kakaputok po, no? Nakuha ko ito sa shooters way back 2023, no? Opo, itong baril na ito. Shooter Arms Manufacturing, no? Diyan sa Cubao, no? Ito po yung Corexman Edition na 1911 po. Walang guide rod, no? Walang extended guide rod pala. So, mapapansin nyo, ayan, wala po, no? Ang spring po nito ay yung stock pa rin, mga kapatid. Ito pa rin ang spring niya. Kusa pong lumambot naman sa kakaputok niya. No? If I'm not mistaken, ito po ay pumutok na ng mga siguro nasa 3,000 bala na po ito. No? Ang full metal na pinutok nito, nasa 1,000 na po siguro. And the rest is reload. No? Reload po. No? Ito po yung ating Sam Military Corexman Edition. Sa tingnan nyo, nawala na po yung kulay. Sa dami ng pinutok po nito. Ito po yung ginagamit ko sa triad. No? Ito po yung ginagamit natin sa triad. So, mapapansin nyo, malambot na po ito. No? Ayan, malambot na po. Because of the rounds na ipinutok nito. Marami na pong bala pinutok. No? So, kung pang-carry po, bakit po kailangan nating magpalit ng spring? The moment po naman na pinuputok natin ito, lalambot na ito ng pusa. Pero mostly I advise
pag sa mga kapatid natin, sabi ko, pag naiputok na ninyo ng 1,000, pwede na ninyong palitan siguro ng 13 pounds, no? Pero marami tayong member, tinuruan na lang natin kung paano magkasa, no? So may mga technique po kasi ng pagkasa para madali pong ano, no? Katulad po nito, ipitin lang ninyo, hilahin nyo ng konti, tulak nyo rito. So nakasana natin ng mabilis yung baril, no? Na walang ka-effort. So yun po. Maalala ko po, sabi ng ating kaibigan na Amerikano ni Sir Jeff Tunis, no? You do not fix things that is not broken, no? Kung hindi naman daw sira, bakit natin kinakalkal o ginagalaw, no? Pero anyway, ayun, katulad po sa case nitong 1911 na to. Mapapansin nyo po, wala po akong ginawang modification dito. Kung ano po yung nakikita nyo, ito lang siya, no? Wala pong ginalaw. Kasi ito po ay pinangkikerry ko, no? Ito po ay caliber 45 shooters. Ito po ay yung ordinaryong SAM military. Nilagyan lang po yan ng logo dito sa gitna para ma-distinguish na ito po yung Corexman edition. Ayan. So may gold po yung marka na yan. So if you'll notice, no, nakita nyo po, kumupas na yung kulay sa dami ng pinutok nito. Maraming naturuan po ito na OGP members, no? So maraming kwento na po ang baril na ito sa ating mga miyembro, no? So ang tanong, bakit Sir Corex hindi mo ini-enhance? Ang dahilan po, ito po ay pinangkikerry ko. Gusto ko po siyang manatiling simple, no? Manatiling simple. Yan. Now, pag-usapan natin, sir, merong namang iba, sabi niya, naglalagay ng mga kit. Para saan ba yung mga kit na yan, no? Oo. So, we're talking of different kind of kits. Merong mga CAA Ronnie, meron Kidon, merong yung tinatawag na what you call this, yung ating gawa ng Israel din. Yung isa kong ginagamit na kit, no? Yun po yung Recover PIX, no? But now, ang gamit ko po ay TNB, no? Ito po yung TNB, no? So, may flip-up sight, no? Nilagyan po natin ng vector optics ito na solar, no? Ito, medyo mura po ito. Kasi yung nakakabit po sa aking Recover PIX, yun po ay SIG Sauer, SIG Romeo 5 ang model po nung optic, no? So ito po ang kagandahan, bukod sa mura po ito, reliable naman. At pag wala pong battery, ito po ay solar, no? Mag-ooperate pa rin po ito kahit wala po siyang baterya. So, ito po yung ating Vortex solar, vector optics na solar. So sana nakikita niyo yun, no? Yan. So, marami tayong pinutok dito gamit itong vector optics. Hindi naman po nagbabago yung zeroing, no? At very affordable, mga kapatid, no? Very affordable. So, bakit tayo nagkikit pala, no? Katulad po nitong aking kit na ito. Unang-una po, kapag nakakit po tayo, mas madali pong kontrolin ang recoil. Ang nakalagay po rito sa loob nito ay isang Glock 17 Gen 5. Opo. Yun po yung aking Gen 5 na Glock 17. At ang gamit ko pong magazine ay hindi po yung pang Glock, no? Itong gamit ko po ay yung pang Chris Vector, no? So ito po ay 40 rounder. So napakarami na pong bala nito. So kung may dalawa kayo nito, you have 80 rounds po of ammunition. So bakit po, ulitin natin, bakit tayo nagkikit? Para po mas madali po nating kontrolin ang ating baril at lesser recoil. Mas madali pong i-manage yung recoil. Kasi hinahawakan nyo po siya na para ng rifle, no? Po. Ayan, maraming salamat po, Sir Tony Barcelos. So yun po, kung magkikit kayo, dapat po may purpose sa inyo. Katulad in my case po, bakit po ako nakakit, no? Itong kit po na ito ay ginagamit ko ngayon kapag may mga ano po kami, high risk escorting na within Metro Manila. Kasi nga po, pag 556 ang dala ko, pag dala ko yung Galil, alam niyo minsan may mga
pinupuntahan kaming lugar na alam nyo po, yung mga slum area, yung mga bahay po ng mga pinagtagpi-tagpi lang, mga yero, kahoy na maninipis. Pag nagkaputukan po, baka mamaya yung 556 po, lumusot, no? Makatama tayo ng hindi dapat tamaan. Alam nyo po, very, very powerful po ang 556, no? At saka grabe po ang penetration niyan. Whereas itong 9mm po ay hindi po ganun, no? So, pag tinamaan natin yung tao, siguro, wag naman, no? Na wag naman mangyari, maliit na po yung tendency na tumama po to sa iba na makapag-create pa ng malaking damage, no? So, kaya po, I chose to bring this kapag within Metro Manila lang po yung lakad para po ma-avoid yung ganun kung sakali man na mangyari. Pero pag malalayuan talaga po, I usually carry po yung aming Galil na 556 ng BGMT, no? So yun po, dapat yung mga modification and enhancement na yan, meron po yung siyang purpose sa atin. Po. Dapat po nasa-serve niya. Kasi alam niyo po, mahal din eh. Mahal din. Pag bibili kayo ng kit, lalagyan nyo ng optic. So, ganyan po. Hindi po natatapos dyan. Lalagyan nyo railing. Lalagyan nyo ng foregrip. Bibili kayo ng magazine. Tapos yung pala, hindi naman wala namang gamit sa inyo, no? Tapos later on, may mga kasama tayong bumili ng ganyan, binenta rin. Sir, binibenta ko na kayong Ronnie ko kasi di ko naman nagagamit. Ibebenta po sa napakamurang halaga na, no? O binili ng 30,000, binili ng 35,000, binenta na lang ng 15,000, no? So sayang po ang pera, mga kapatid, no? Sayang po yung pera. Yun po yung aming advice. Kaya kung bibili po, magkakaroon kayo ng mga modification, see to it na it will serve you the purpose, mga kapatid, no? Ayan. Sir P.A. Gayhart Pabiano, magandang gabi po from One Gun Pilipinas NCR, no? Sir Jadin Arevalo, magandang gabi rin po sa inyo. Salamat po sa panonood, no? Oo. Si Sir, ano ba ito? Lindon Beranya Gonzales, magandang gabi sir. Good evening po. Salamat po sa inyong ring panonood. At ang Kuya Oscar de los Reyes, magandang gabi sa inyo, no? So, do not fix when it is not broken, no? Yun na po, meron tayong mga kasama dito na kung ano-ano yung ginagawa sa baril, no? Meron binutas yung slide, no? Meron kaibigan tayo, no? Tumawag sa akin, Admin Corex, kasi gusto kong yung slide ng ano ko, lagyan ng ano, port, no? Sabi ko sa kanya, sir, bakit po nyo lalagyan ng port, no? Sir, kasi parang ano sir, para humina yung recall, etc. and etc. Sabi ko sa kanya, sir, may tendency po dyan, minsan pagputok nyo, lalabas dyan yung usok, hindi nyo makikita yung front side. Hindi sir, gusto ko lang ganito eh. So, sabi ko sir, ano sir, it's up to you sir, pero ako, I will not suggest. No? So, binutas. Nung nabutas na, nung pinutok na, tumawag na sa akin, sir, paano kaya to? Pwede ko bang patakpan yung binutas na slide? Sir, bakit kako? Sir, tama po kayo, yung usok pala lumalabas doon, sir, di ko na nakikita yung front side. So, nangitim na yung kanyang yung fiber optic dahil lumalabas doon yung usok ng baril, no? So, yun po yung ibig nating sabihin, mga kapatid, no? Sayang lang tayo ng pera, no? Sabi ko sa kanya, I don't know kung paano yan ibabalik sa dati, kung mabibuild upan ba yung slide mo, kako. May nirepair tayong gunsmith, sabi ko, punta na lang po kayo doon at doon na lang ninyo padiskartehan. So, yun po, pag binild upan na naman yun, tinakpan yung gastos na naman po yun, tapos ipakukulay na naman niya ulit yun, kasi syempre po, ano po yun hihinangan yung ibabaw ng slide, no? So, yun po, mga kapatid, bago po natin galawin yung mga baril natin, pag-isipan nating mabuti, no? Kasi po, gagastos tayo, tapos later on pala, hindi pala akma yung ginawa natin, hindi pala natin gusto yung kalalabasan, mga kapatid ko, no? Mahal po magpa-gunsmith, no? Hindi po biro yan, no? Hindi po biro yan. Ako po, may mga kasama tayo rito minsan, humihingi ng advice at pag-modify. Ako po naman, hindi tayo gunsmith, pero we have that ideas, no? So, this year po, ilang baril po yung, yung medyo niredesign natin, in-enhance ko, no? Ang baril ng Sir Benjo de la Torre, ang baril ng Sir Edmund Saballa,
Baril ni Sir Ludovico Umali, yan, pinaganda rin natin yung baril niyan, no? Ang baril ng Sir Marco Yu Alday, yan, hinipo ko yan, yan. Yung baril ni Sir Emerson San Juan, ginalaw rin natin yan, no? So, ewan ko kung ilang baril yung ginawa natin this year. Po, yung mga baril kasi po, karamihan, katulad po itong mga arms store na tinira natin, nabili sa bodega sale yan, at gusto talaga nilang maging premium yung looks, yung appearance. So yun po, inano natin yung ating konsepto para pagandahin yung mga baril. At abangan po ninyo, meron pa akong ginalaw na isa ngayon, yung high cap po na arms core. Abangan po ninyo kasi yun po ay pinalitan natin ng adjustable rear, nilagyan ko ng extended guide rod, pinaganda natin yung kulay, no? At nilagyan, ginawa po nating square trigger guard, lagyan ko ng checkering. So abangan po ninyo yung paglabas po ng baril po na in-enhance ko, no? So yun po, ang enhancement dapat po ay magiging practical din, mga kapatid. Yung hindi po tayo lagay lang ng lagay ng mga parts, then later on, pagsisisihan natin. Ayun po yung ating may papayo sa inyo, mga kapatid, lalo po rin sa mga bago. Lalo yung mga kating-kati na gustong kalkalin ang mga bar nila, no? Opo. Be wise po, no? Maging po tayo, maging wais tayo bago tayo magpagalaw ng baril, no? At katulad po nung kaninang ulitin ko na naman yung sabi nga nila, ang una po nating isipin bago tayo mag-enhance ng mga baril. Ang gusto po nating ipaliwanag sa inyo, mga manunood namin ng mga newbie, yung mga bagong gun owner pa lang ngayon, o yung mga matagal ng gun owner pero nagbabalak galawin yung mga baril nila. Ang una po natin sana munang isaisip, mga kapatid, wag muna tayo mag-invest sa mga accessories or modification. Ang una po nating dapat invest, ang investment natin yung ating skills, no? Bakit po ganoon, no? Alam niyo po, ang mga baril, no? Lalo po yung mga baril sa panahon natin ngayon. Ako po mismo, no? Bakit ako natokso dito sa military na ito? Nung nakatesting po ako dito, hindi ko po alam na ganun ito ka-accurate, no? Opo. Kasi never in my life po na nag-own po ako ng shooters na brand. Kaya po nung naiputok ko ito way back 2023 doon sa firing range sa Manila City Jail, sabi ko sa isip ko, bibili ako nito, no? So, ito po hindi ko po ito, hindi ito libreng binigay ng shooters. Na-discount lang po ako rito, pero in return po, dahil sa pagpo-promote ng baril nila, nilagyan po nila ito ng logo ng Corexman at nilagyan ng distinct shooters logo rito sa gitna. Usually, nandito ang logo nila. Nilagay nila sa gitna dito para ma-identify na ito po yung Corexman edition. So, to continue, mga kapatid, bakit ako natukso sa baril nito? Hindi ko po alam na ganun ito ka-accurate, no? Nung pinutok namin ito ng kuya ng Sir Eric Mikutuan, may pinutukan po ako doon na head ng target board. Akala ko po nagmintis ako. Nung lumapit ang Sir Eric, yung dinaanan po nung unang bala, doon din po dumaan yung pangalawa. So doon po ako na-impress sa accuracy nitong baril na ito, mga kapatid. Now, bakit ko po ito sinasabi, mga kapatid? Halos po lahat ng mga baril na lumalabas ngayon ay talagang engineered for na talaga. Reliability and accuracy. So, ang ibig sabihin po, skill na lang ang kailangan ninyo, mga kapatid. Itaas ninyo yung skill nyo. Mag-training, no? Mag-practice, no? Kaya po dito sa One Gun Pilipinas, yun po yung ating ginagawa. Tuloy-tuloy po yung pagtuturo, no? Kapag kabisado na ninyo yung baril, mataas na yung skill level nyo, doon na po tayo mag-isip ng kung ano mga accessory, no? Mag-invest tayo sa bala, mag-invest tayo sa training. Ay lalo sa OGP, libre naman ang training. Bakit pa hindi kayo sumama, di ba? Sa ating mga ginagawang mga pagsasanay, no? Yun po yung gusto naming ipahatid sa inyo. Before thinking of anything else, yung ating munang skill ang ating iangat. Bago po yung mga accessories na yan, no? Meron tayong member na hindi naman maglalaro sa optic category sa competition, no? Yung kanyang Glock ay Glock Gen 4, no? Tumawag sa atin, Sir Corix,
Gusto ko pakatingan, pamiling para malagyan ng optic ng ano, ng optic yung aking Glock 17 Gen 4, no? Sabi ko sa kanya, sir, teka lang po, maglalaro po ba kayo? Sabi ko sa kanya. Hindi sir, gusto ko lang kasi uso po ngayon, may bibigay sa akin ng magandang brand ng optic para mailagay ko lang, sir. Sabi ko, sir, kung hindi po kayo maglalaro at kung ipang-carry po niya yan, sabi ko, sir, be sure po na kayang-kaya niyong bunutin sa bag yan. Kasi kako, Glock 17, Glock 17 po, mga sir, mga ma'am, malaki po yun kumpara sa mga 19 or Glock 43 o Glock 23 C, yung maliliit na Glock po. Malaki po yung 17 kasi standard po yan eh. No? Sabi ko, sa tingin nyo po ba, madali nyong mabubunot yan kapag nasa bag dahil may optic na po yan, no? Usually po yan, sumasabit kasi yan, mga kapatid, pag biglaan, may tendency sumabit, no? Hindi sir, gusto ko lang ganun, di naman po ako maglalaro, no? Okay, sabi ko sir, kung yun po yung pass yan. Later on, ganun din po nangyari, sir, tama pala kayo, sir. Naging bulky pala yung baril kapag naka-optic, no? So, ano nangyari ngayon? Pinatanggal din po niya yung optic. So, naiwan na po yung napangit na yung ibabaw. Dahil siyempre, namiling na po yun, no? So, ang ginawa niya, nagpalagay na po siya ng cover na naman doon. Nagpa-fabricate na naman siya para matakpan po yung kinat na ibabaw nung kanyang Glock 17 na Gen 4. Yun po yung, kaya po ipinaliliwanag ko sa inyo dito, no? So, kung gusto mo pala ng optic na, lagyan ng optic yung Glock mo, bumili ka na lang sana ng optic ready na mga Glock na Gen 5, no? So, yun po, mga kapatid, no? Another story to tell. No? Yung mga tayo po ay nagmo-modify, tas later on, makikita natin pala, hindi pala useful sa atin. So, wala na, natira na natin yung baril, nasira na natin, namiling na natin yung slide, no? So, pag-isipan pong mabuti, no? Magandang gabi po, Sir, sino ba ito? Si Sir Brilliant Nabong at si Sir Nanyang Ronin. Magandang gabi po sa inyo. Salamat sa panonood. Invest in training muna po. Taas muna natin yung skill natin. Opo. At yung accessories, situit po na yung ikakabit nating accessory, yung invest natin na pera para sa accessory ay mamamaximize po natin, no? Magagamit talaga natin yung mga, hindi po biro weapon light nga po. Pero alam niyo po, ang weapon light kasi talaga, ano po yan? Sa tingin ko po, ano yan, kung akong tatanungin nyo, mga kapatid, para sa akin, ano po yan? Needs talaga yan. Ano talaga yan? Necessary yan. Very essential yan sa firearm. No? Kesa po meron kayong handheld na flashlight, maganda po, naka-integrate na sa baril nyo. No? Sa tingin ko po, lalo na po sa during night time, kasi may mga tactical advantages po ang weapon light. No? Yan, dinidiscuss ko minsan kapag mayroon po tayong mga triad. Tinuturo natin sa mga member kung paano, para saan ba at paano gamitin ang mga weapon light sa baril natin. No? Pero alam niyo po, yung mga additional mga yung mga accessories na hindi naman talaga magagamit, bakit po tayo maglalagay niya, no? So, it's your choice, mga kapatid, kung sa tingin nyo okay ba o kaya gusto ko lang, sir, no? Katulad po ng mga iba, nagtatanong, sir, okay ba yung yung ito pa pala, mga kapatid, liliwanagin ko, no? Yung mga suppressor, no po? Opo. May mga kasama tayo na nagtatanong, bakit, sir, ano ba ang essence ng suppressor? Yan. Ako po ay hindi fan ng suppressor, no? Pero ako po, para sa akin, kung kayo po ay, lalo pag home defense, it's very important po na may suppressor kayo, no? Lalo pag home defense. Imagine po ninyo pag nagpaputok kayo ng baril sa loob ng bahay. Kulob ang bahay ninyo, mga kapatid. May mga andyan, ang mga anak nyo, mamaya may baby pa kayo. In case of self-defense, kung pinasok kayo sa bahay, nag-exchange of fire kayo, masisira yung tenga, pati ng anak ninyo dahil sa sound na iproproduce po ng ating baril. Kaya mahalaga rin po, kung maganda po, kung ang baril nyo ay pang home defense,
you put a suppressor, no? Marami pong baril na suppressor ready naman, no? Maganda po kung may suppressor, lalo kung may anak po kayong maliit sa bahay, may baby kayo. Mabibingi po yan, no? At syempre, alam nyo po, pagkulob din yan, kahit sanay kayo sa putok, madidisorient din po kayo dyan. Kasi maingay, no? Maingay. So, if you're thinking of buying a gun na gusto nyo pang loob ng bahay, maganda rin po yung meron kayong yung mga suppressor ready, no? Yung mga SR. Marami pong baril ngayon na suppressor ready na, no? Hanggang G3 meron ng mga yan. May mga threaded barrel na yan. Meron na po. Yung mga CC na P10C meron, may mga na po yan, suppressor ready na rin po. Maski po yung mga locally manufacture nating firearm, no? Meron naman pong mga suppressor ready nang nabibili. Kaya yun po yung masasabi ko dyan sa mga suppressor, no? Hindi naman po yan, ang sabi nila, wala namang gamit na suppressor. Hindi naman makakatulong yan. Pag hindi nyo po alam kung para saan, yun po ang magiging opinion nyo, no? Pero sa akin po, lalo kung may mga anak kayong maliliit sa bahay for home defense purpose, maganda po kung ang inyong baril ay may suppressor para maprotektahan yung mga tenga nila. Kasi maingay po talaga yan, no? Imagine ninyo yung 45 po or 9mm na nakapuputok sa loob ng bahay nyo na kulob. Tapos mayroong maliliit na bata, mabibingi po yan. Tsaka kayo mismo na shooter, pag putok niyan at naano kayo, siyempre may epekto sa tenga nyo, baka ma-disorient kayo, mawala kayo sa focus while kayo po ay nakikipag-engage, no? Mas maganda po, meron, no? Ayan. Magandang gabi po, Sir Mark Candido from One Gun Pilipinas, Bulacan, no? Sir Rodrigo Espinosa from OGP Laguna Chapter. Magandang gabi po sa inyo. Salamat po sa panonood. Si Sir Ronaldo Cantal Felix from OGP Tacloban. At si Sir Jomer Biloria. Good evening, sir, from Manila City Jail. Salamat po sa panonood. So malaking bagay po na yung mga accessories na yan ay alam natin kung saan gagamitin, no? Ngayon ang tanong, sir, sabi mo, bakit ibig sabihin pala, sir, pag hindi ako naglaro, hindi ko kailangan yung optics. Yun po, pwede nyong tanungin. Ganito po, mga kapatid. May mga tao po na hindi sanay gumamit ng iron sight, no? O lalo po yung mga may edad na, no? Marami tayong kakilala, kaya sila nag-optic ay hirap na silang sipatin yung iron sight. So, they decided to go to optic sights, no? Kasi red dot lang, kita mo naman, red dot lang, o di madali, itatapat mo lang yung red dot, so on and so forth, tatama ka na, no? Now, mamaya, sir, ninyang Roning, sasagutin natin yan, yung tanong po ninyo. Now, ang lang po natin dito, kung maglalagay po kayo ng optic sa inyong baril, unang-una pong i-consider nyo dapat po, lalo kung civilian po kayo, nakabag ang baril, dapat po madali nyo pong mai-deploy ang baril. Nag-training po kayo na hindi sasabit po yung inyong optic. Opo. Kung talagang hindi nyo na kayang gumamit ng iron sight. Opo. Pangalawa po, i-consider din po ninyo na yung optic sight po, yung ating mga red dot, ay di baterya, no? So, dapat babantayan natin yan na kung gagamitin natin yung baril natin, let us always check kung yung battery ay okay pa, no? Kasi po mamaya, kung kailangan na ninyo, ayaw nang gumana ng battery. Kaya nga we suggest dapat po ang gamit ninyong co-witness na po, no? Yung inyong optic ay po yan sa inyong high sight, no? Yung mga high sight natin, naka-co-witness po yan. Para po kayo po ay mawala man yung inyong red dot, hindi man mag-operate yan dahil lobat yan, pwede pa rin kayong makatama because naka-co-witness po yung inyong iron sight doon sa inyong red dot, no? So yun po, mga kapatid, sana po nagkakaintindihan po tayo, no? So may tanong po si Sir Ninyang Ronin, magandang gabi, sir, no? Sir, pwede po magtanong tungkol sa checkpoint kasi nung na-checkpoint ako sa Davao, pinabuksan yung bag ko tapos binuksan ko na lang kasi baka akalain nila may illegal akong dala.
pero pwede ko bang hindi buksan yung bag ko? Actually po mga kapatid, pwede naman yung hindi buksan, no? Pero kung kayo naman po ay in good faith, sabi nga wala naman kayong tinatago, buksan po ninyo, no? Pero decision nyo pa rin yun, mga kapatid. Kasi sa checkpoint po, ang checkpoint po ay limited po yan sa tinatawag lang na ano po yan. Within ano lang po yan, vision, no? Opo, ano lang po yan, yung ano lang ang nakikita ng mata, no? Opo, ano lang po yan, yung abot lang ng paningin ng ating mga alagad ng batas. Opo. Plain view nga ang sabi nila, plain view doctrine, kung ano lang yung nakikita ng mata. Pero pag sila ay nag-request na, teka lang, boss, baka pwedeng buksan yung bag mo. Sir, nakakaintindi po tayo ng konti sa batas, sir. Ang pagkakaalam ko po ay, ano lang po ito, plain view lang, sir, doctrine. No? Wala naman po kung illegal na itinatago. No? Opo. Pero kung gusto niyo pong buksan, sir, na pipilitin po ninyo ako, bubuksan ko po, pero bubuksan ko rin tong cellphone camera ko para sabay po nating pagbukas ko po sa harapan nyo, binubuksan ko rin po yung bag. At syempre po, tututok ko rin sa inyo yung camera para po ma-identify ko po na kayo po yung nagpabukas ng aking bag, no? Pwede naman pong ganun, no? Sabihin nyo, papayag kayong buksan yung bag nyo, pero ibibideo nyo yung pulis at sabay pag-video ng bukas ng bag. Pwede po yun, no? Pwede po yun, mga kapatid. Huwag po kayong matakot pag ganun. Sabihin nyo, sir, papayag po kung buksan to, pero bubuksan ko yung bag sa harapan nyo po na nakabukas po yung aking cellphone camera. Yan, no? Makakaramdam na po yung pulis nun pag ganun po ang sinabi nyo. Opo. Tip lang po yun, no? Sige sir, papayag po kung buksan ang bag, pero bubuksan ko rin po ang cellphone camera ko habang binubuksan natin ang bag ko. Yun po ang isang technique po na ituturo ko sa inyo. Ang baka sabihin ng pulis doon, sige sir, lakad na po kayo. Ipakita nyo rin po na in good faith kayo, no? Na transparent din kayo. Bubuksan nyo ang bag na nakabukas din ang cellphone camera, no? Sir, Ninyang Ronin, no? Pero pwede pong hindi nyo buksan. Pero ako po, bilang, sabi nga, to make it, to act in good faith, bubuksan ko po talaga yun. Pero ang i-request ko sa pulis, bubuksan ko rin yung cellphone camera ko. Para habang binubuksan yung bag ko, nakatotok yung camera ron sa bag at nakapokus din do sa mga pulis na nagpapabukas ng bag. Sana po, Sir Ninyang Ronnie, na-satisfy ko po yung tanong ninyo, sir. No? Salamat po. Yes, pag may initial violation po, may karapatan po ang mga alagad ng batas natin na kayo ay kapkapan. No? Ano po ba ang dahilan, no? Kung bakit, ayun, medyo lumabas tayo sa topic, mga kapatid, no? Pero sige, okay lang, no? Kailan po ba nagkakaroon ng karapatan ang mga alagad ng batas na tayo ay kapkapan o i-search ang ating sasakyan? Ang una pong niyan, dahilan niyan ay yung tinatawag nating search warrant na in-issue ng judge. Diyan po nagkakaroon ng karapatan ang mga alagad ng batas para po tayo ay i-search yung sasakyan natin, no? At the same time, kapkapan tayo kasi vehicle natin yun, no? And susunod po, kailan tayo nagkakaroon ng karapatan na i-search ang alagad ng batas nang wala naman tayong search warrant? Tama si Sir Norman na pag-ibitan. Pag kayo po ay mayroong initial violation, no? Papaano yan? Halimbawa po, ganito mga kapatid, kayo ay na road rage, nakipagsuntukan kayo sa kapwa nyo motorista. Pag-responde po ng pulis, naturalmente po, both parties are kakapkapan po kayo. For any concealed weapon. Bakit po kayo kakapkapan? Karapatan po ng pulis na kayo ay kapkapan kasi baka po mamaya, bukod sa yung mga makuha sa inyo, ebidensya laban sa inyo, dun sa kabilang partido na sabi, baka nilabasan mo ng baril o kutsilyo. Pangawalawa pong dahilan, kapag kayo po ay kinakapkapan ng pulis, sinisecure lang ng pulis na maging safe siya. Kasi baka mamaya hindi ka kinapkapan, may nakatago ka palang deadly weapon, magamit mo yan sa pulis. No? Marami na pong ganyang instances. No? Hindi kinapkapan ng pulis, yung sinita, may baril pala. No? Hindi ko makalimutan yan, no? Parang bago akong jail officer 1, 2007, no?
may insidente sa Caloocan yan, no? Mayroon pong, I think, sa monumento, yung insidente na to. Hindi ko na maano yung full details, no? Pero hindi ko makalimutan tong issue na ito, mga kapatid, no? May nag-aaway na isang sundalo at ang babae ay live-in partner niya. Nagtalo sila doon sa monumento. Nadaanan po yan ng mobile. Ngayon, nung sinita po ng mga pulis natin sa mobile, pare, ganito, ano yan, gano'n. Nagpakilala yung lalaki. Sabi niya, pare, sundalo ako. Nagkaroon na po ng iskandalo ron sa monumento. Sabi na lang ng mga pulis, pare, sakay ka na lang sa mobile, doon na lang tayo sa presinto mag-usap. Kasi nakaka-iskandalo na kayo. Sumakay naman po yung mag-live-in partner, pati yung sundalo. Nung umaandar na po, mga kapatid, binaril po nung sundalo yung dalawang pulis. Patay po yung dalawang pulis. Sabay takas po. Yan po ang mga dahilan kung bakit po pwede kayong kapkapan ng mga alagad ng batas. Bukod sa makakukuha po sa inyo ng mga aring ebidensya laban sa inyo, isinesecure din po ng mga alagad ng batas ang kanilang mga sarili. Dahil po, kung may armas po kayo nakatago, baka gamitin ninyo sa kanila. No? True story po to, ay kinikwento ko sa inyo. If I'm not mistaken, 2007 ito nangyari sa Caloocan. No? Patay po yung dalawang pulis. No? Dahil tiwala sila, dahil nagpakilalang tropa, sundalo yung mama, pinasakay nila ron sa mobile nang hindi po kinakapkapan. Patay po yung dalawang pulis. So yun po, reasonable po yun na kayo ay kapkapan pag there is initial violation. Or kayo ay nag-commit ng crime. Or after committing a crime na inabutan kayo ron sa crime scene or sa area of incident, pwede po talaga yung kapkapan ng pulis. No? Bago kayo dalhin sa presinto. No? Sana maliwanag po mga kapatid. Magandang gabi po sa atin. Sir Ninyang Ronin. No? Yes, sir. Karapatan din po ng police check-in po yung ating mga dokumento ng baril, Sir Ninyang Ronin, no? Talagang okay na. O ano naman po yan? Ano po yan? Pwede po nilang i-check, no? Ayan po ay karapatan ng mga alagad ng batas natin na i-verify po kung valid po yung mga documents ng ating firearms. So, cooperate lang po, Sir Ninyang Ronin, para wala pong problema, no? So yan mga kapatid, na ipaliwanag pa natin kung bakit pwedeng magkapkap ang mga pulis pag there is an initial violation, there is nagkaroon ng crime in progress, kayo ay nahuli, kayo ay inabutan ng pulis doon sa incident, sa lugar na pinangyarihan ng insidente, kayo ay person of interest, kayo ay na-involved sa gulo, inabutan kayo ng pulis doon, karapatan po ng pulis na kayo ay kapkapan, no? Kanya nga lang po, siyempre, pag kayo ay inaaresto na, kailangan din pong sabihin sa inyo yung tinatawag na Miranda rights. Yan, yung rights of the person under arrest. No? Alam naman na po natin yan, yung the right to remain silent, the right to have a lawyer of your competent lawyer of your own choice, no? Yan po yung mga karapatan ninyong manahimik at hindi magsalita, no? At magkaroon ng sariling abogado at sabihin yung nature o yung dahilan ng pag-aresto. Yan po yung Miranda rights o yung tinatawag na the rights of the person under arrest, no? Yan po ay dapat binabanggit ng mga taong umaaresto, mga kapatid. Ano po yan? Automatiko po yan. Hindi po pwedeng hindi po i-apprise ang inyong Miranda rights, no? Kailangan sabihin sa inyo ang inyong karapatan pag kayo po ay nasa ilalim ng pag-aresto, mga kapatid. So yun, bago tayo mawala ron sa topic, no, medyo napahaba tayo doon, no? Alam niyo po, ito, going back to, nasira yung aking train of thoughts, no? Anyway, okay lang po yan, no? Ang modification po, lalo po ron sa, alam niyo, ang madalas nagmo-modify talaga ng baril, yung mga nasa competitive shooting, no? Halos lahat po yan, ginagalaw nila, no? Ultimo firing pin, spring set, trigger, no? Yan, magwells. So lalo po yung mga nasa yung open category, no? Kasi makikita po ninyo mga haba ng mga nun, ng mga compensator. Madalas po ang talagang nagmo-modify ng baril talaga yung mga naglalaro sa competition, no? Meron na nga tayong member, sabi niya, "Sir, yung pinanglalaro ko ba okay lang ba na i-carry ko?" No? So, nung tinanong ko kung ilang pounds yung trigger niya, kako, sir, hindi ba baka kako unsafe na ipang-carry yan, lalo kung nag-load ka, di ba?
Sabi ko, kaya I suggest sir, baka maganda, bumili ka na lang po talaga ng baril na pang carry, no? Opo. So, dapat po, kung maglalaro tayo, mas maganda, kung masyado na itong nagalaw, maganda po, wag na nating i-carry, panlaro na lang talaga natin, no? Kaya nga po, in my case, ang binili ko po ay Glock 17, no? Ang ginalaw ko lang po doon, mga kapatid, yung ano lang, GPT, yung Glock Performance Trigger lang ang ikinarga ko ron. Hindi po ako naka-ZEB, no? Hindi po ako naka-ano, yung mga mamahaling trigger modification ng Glock. Kasi nga po, kaya GPT nilagay ko para po na intact pa rin yung mga safety features ng ano, ng Glock, no? Nung nilagyan po ng GPT ang Glock ko, tinanong ko si Pau Castro ng Trust Trade, no? Yung Glock armorer natin sa Trust Trade. Sabi ko, sir, baka mamaya yan, malaglag lang, puputok dahil naka-modification. Sabi niya, hindi sir, gagaranti ko sa'yo hindi kasi yan po ang inassure ng Glock na yung GPT, hindi yan niya ma-alter o mapapatay yung safety. So, nung kinabit ni Pau Castro yung aking GPT sa Glock 17 ko, alam niyo, pag uwi ko rito, nilagyan ko po ng dami amo. Kinasa ko po. Siguro mga 3 beses ko pong ibinaturon sa kaman. May ano po yung ano may unan, no? Pero malakas po yung bato, binato ko talaga, no? 2 unan, binato ko sa gitna yung baril. Tapos kinalabit ko. Hindi po bumibitaw yung ano, no, yung striker, yung firing pin. Meaning proven po na yung GPT po ay ano, talagang effective po. Hindi po gumagana pa rin po ang safety kahit po ito ay malaglag. Kasi po ang ginawa ko, binabato ko na po yung Glock Pero hindi po humihiwalay, hindi pumuputok. Pagkuha ko po, pagkalabit ko, bumibitaw pa rin yung firing pin dun sa ano, no? Sa dami bullet. Meaning, hindi po hindi po siya nagdi-disengage ng sarili. Pag ibinato ko, may puwersa po 'yun, ha, mga kapatid, ha. Hindi po bumibitaw ang firing pin. So, yun po yung advantage ng GPT. Ako naman po, kaya Glock 17 na naka-GPT kasi po, pang carry ko, pwede ko pa panglaro. Dual purpose, mga kapatid. 2 purpose, no? Na panlalaro ko na pang-carry ko pa. So, very practical po, mga kapatid, no? At saka masarap pong gamitin yung baril na pinanlalaro mo, tapos pinang-carry mo. Kasi mataas po yung confidence nyo, no? Mataas po yung confidence nyo na alam mo talagang itatama mo yan just in case, no? Just in case. 22i, sabi ni Ma'am Reyes Arc. Opo, marami pong nanonood, no? Salamat po sa mga patuloy na nakaantabay. Sir Donato Bolpanco Salomon. Cooperate is the best, sir, if it is legal. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Wala pong magiging problema, no? Roberto Deliso Jr., magandang gabi sa inyo. Salamat po sa panonood. Si Sir Cyril de la Cruz, no? Salamat po. Ayan. So, meaning mga kapatid, ano lang po ito, napakasimple lang na topic itong ating pinag-uusapan, no? You do not sabi nga, you do not fix when it is not broken, no? At when it comes to modification, see to it na namamaximize po natin yung mga ginagawa nating enhancement or mga accessories na yan kasi imagine that, no? May mga accessories tayo na ang halaga ay isa ng baril, no? Pag bumili kayo ng isang weapon light na branded, isang baril na po yun. Makakabili na kayo ng magandang baril sa bodega sale, no? Pag bumili kayo ng mamahalin na optic, mas mahal pa sa isang Taurus G3 yun, sa isang Armscore GI, no? Yung mga red dot po na branded, no? So, yun po. Kaya kung bibili kayo niyan, ulitin ko po, sana po ay pakinabangan natin. Hindi po yung binili natin, tapos tinanggal natin, bebenta muna lang ng mura, no? Madami po kasing ganitong cases dito sa OGP, mga kapatid, no? Na, sir, binibenta ko na kasing optic ko kasi hindi ko pala kailangan, sir. Naging baliki lang yung baril ko, ganun. Pakibenta na lang, sir. Baka may alam ka, naghahanap. So, sayang po yung pera, mga kapatid. Nagamit pa sana natin sa ibang bagay, no? Magandang gabi po, Sir Kiko Darter. Magandang gabi. Salamat po sa panunod. Race officer din po yata si Sir, Kiko Darter, NROI po ito, no? So, yun, Sir Kiko Darter, sana na, na nakaka-relate tayo sa pinag-uusapan, Sir. Kasi dito po, Sir Kiko, marami tayong member na nagbibili ng kung ano-ano sa bar nila, tapos later on, binibenta na lang po ng mura, Sir Kiko, no? Sayang po yung pera. Yan sabi ko, kung mag-optic po kayo, maganda talaga, maglaro kayo.
para ma-maximize. Opo, talagang yun po sana, no? At yung mga modification nga, Sir Kiko, no, binabanggit ko kanina rito sa live na pakinabangan dapat, no? Dahil ito ay pera po ang ginagamit natin dito sa pagpapagawa at pagbili ng mga accessory. So, yan. Ma'am Carcielo Remedio Sorina, magandang gabi po. Thank you for watching. Marami tayong viewers na bago, no? So, yun po, mga kapatid, no? Hindi po namin kayo pinipigilan gumastos, no? Ay, yes, sir. O nga pala, classmate kita sa ano, sir, no? Sa RSO GSI, no? Magandang gabi po, no? Hindi po namin kayo pinipigilan gumastos, mga kapatid. Gusto lang po namin na kayo po ay maging practical, no? Hindi po masayang yung mga hard-earned money natin. Dito po kasi ang daming ganun. Ulitin ko po. Pinayuhan natin, tapos hindi naman naniwala. Later on, sasabihin, tama pala tayo, no? Sir, tama ka pala, dapat pala ganito. Binili ko na lang sana ng ganito. Tayo po ay nakakapagpayo kasi ganun din po ako nung araw, mga kapatid. Marami rin po akong kapal-kapakan, no? Dati nga po, naka-Herakit lang ako, binilihan ko ng mamahal po na holographic sight yung Herakit, no? Then, ayun, ganun din po ang nangyari, mga kapatid. Binenta ko rin ng mura, no? During my time, yung mga ganyang holographic na sight, ang mamahal po niyan, mga kapatid. Meron pa nga ako dati, Seymour, no, mga kapatid, no? Seymour. Binili ko sa Makati Cinema Square. Napakamahal po nun. Yung mga matatanda na sa baril, to si Kiko Darter, alam niyan kung magkano yung Seymour na yan. Nagkaroon ako niyan, no? Halos 1 taon ko yatang pinag-ipunan yan para mabili ko lang. Yung Seymour sight po, yan yung mga dating red dot po na ano lang. Parang may bilog lang na ganun, tapos parang may kama rito, no? Hindi ko naman ho talaga pinakinabangan, no? Nilagay ko yata yun dati sa M4 ko, tapos later on, tinanggal ko rin. Kasi parang sasabit, tatama lang pag ginagamit mo sa sasakyan, masisira lang, Hindi ko lang sabihin sa inyo kung magkano, mga sir, mga ma'am, napakamahal po nung Seymour na yun. Mahal po yun, no? Yan, si Kiko Darter, alam yata ni sir kung magkano yan, no? Yan, nilalagay po yan dati sa mga baril ng mga open, sa open competition. Ang dati ko po nakikitang gumagamit niya si Sir Ronald Tan. Diyan po sa ano. Dating nung bata-bata pa si Sir Ronald Tan, no, yung ng true weight. Siya gumagamit niyang Seymour. Sa kanya ko nakita 'yan, no. Tapos bumili po ko niya sa Makati Cinema Square. Napakamahal po niyan, mga kapatid, no. Pero yun, hindi naging useful sa akin. Hindi po, mga kapatid. Nilagay ko lang sa Bushmaster, tapos tinanggal din, mga kapatid. So, yung mga mistakes ko, sana po hindi na ninyo maging pagkakamali. No? Yan, yung mga cutting-cutting ng slide na yan, ganyan din po ako noon. Isa rin yan. Guilty rin po ako dyan. No? Po. So, sana po yung mga, kaya po nakakapagturo tayo, mga kapatid, yung mga pagkakamali natin before, ay hindi na maging pagkakamali ng mga kapatid natin sa One Gun Pilipinas. No? So, kaya po kami, hindi kami nagsasawang magturo sa inyo. Gusto po namin maging practical po kayo, mga kapatid, para hindi po masayang yung mga hard-earned money natin, mga pinaghirapang pera natin, at magamit pa natin sa ibang bagay na mas kapakipakinabang, mga kapatid. No? Sherwin Tabuno, magandang gabi po, sir. Thank you for watching. No? So far po, may mga review po ako niyan, Sir Sherwin Tabuno. Panoorin niyo po ron sa aking YouTube channel. Magaganda naman po ang yung mga American Classic na gawa ng Metro Arms. Wala po tayong masabi diyan, mga kapatid. Okay naman po. Okay naman po yung gawa ng Metro Arms. Very accurate din naman po yung mga baril nila. Pero mamaya, Sir Sherwin, pwede niyo ako i-PM, no? Kung may gusto pa kayong malaman, no? Mamaya, pwede niya po akong PM, sasagutin ko po kayo regarding po ron sa mga locally manufactured firearm natin, no? Pwede po, sasagutin ko kayo, sir, para ma-discuss pa natin ng mas malalim, no? Opo. Yun, sir, sino pa ba itong nanonood nating kapatid, no? So, pwede po kayo magtanong, mga kapatid, regarding sa modification, abang tayo po ay naka-live pa, no? Pwede po tayong magtanong. Ayan, magsha-shoutout tayo ng mga kasama nating nakaantabay, no?
Hindi natin mabasa ng maayos, no? Kuya Oscar de los Reyes, magandang gabi po. Salamat sa panonood, no? Salamat po sa inyong pag-antabay rito sa ating live. So, beginner gun recommendation for female. Naku ma'am, Reyes Arc, napakaraming magagandang baril ngayon. Lalo sa inyong, para sa inyong mga babae, no? Actually ma'am, yung isa sa sinasuggest namin laging pambabaeng maganda po, yung ano, no? Yung Taurus G3. Kasi napaka-slim ng grip niyan, tapos napakadali pong i-manipulate na baril, no? At yan po ay may, ano pa yan, may safety lever po. Hindi katulad ng Glock, dapat po ang Glock kasi talagang medyo bihasa na kayo sa baril kasi wala pong ano yan. Walang external safety, no? Walang anuman po, Sir Sherwin. Magandang gabi po. Sir Kel Sagun, magandang gabi rin po sa inyo. Yan. Pati pala yung baril ni Kel Sagun, no? Kailan lang, ano natin, in-enhance natin yan. Medyo pinorma natin tong baril ni Kel Sagun. No? Si Kel Sagun po ay professor po ito. Ito po ay college professor, ito po ay member ng One Gun Pilipinas, no? Si Sir. No? Walang anuman po, Sir Sherwin, no? Walang anuman po. So ito, mahalaga po na nagkakaintindihan tayo regarding po sa practical po na na decision when it comes to modification at saka yung mga accessories. We see to it, yung mga enhancement na yan ay ating mamamaximize at magagamit. At sana hindi pa sila maging nuisance or makakasagabal sa pag-operate natin ng baril, no? Sir, from stock barrel ng pistol, pwede ba siyang i-modify to bull barrel? Opo, pwede naman po. Pwede naman po. Pag bumili lang kayo ng barrel, ipa-register lang po ninyo yung barrel, no? Sasama lang po niyo yung sa lisensya nyo na meron kayong extra barrel, mga kapatid, Sir Joel Barameda. Pwede po yan, Sir. Sir Joel, pwede po yan. Ako nga po nung araw, yung aking Norinco, ano po yun, Norinco lang po na barrel, na brand. Pero ang barrel ko po nun ay Wilson. Ang nakakabit na barrel ko nun. Way back 2007. Norinco po yun. Tapos ang mga internals ko ay puro Wilson Combat na. No? Ang ginawa ko pa po ron sa barrel na Wilson Combat, pinabura ko yung Wilson Combat. Kaya akala po nila stock na Norinco barrel po yun. Opo, ganun po ginawa ko doon. Hindi nila iniisip na Amerikano na pala yung aking Norinco, no? Mistisong mistisong inchik, mistisong Amerikano na yung aking Norinco. Norinco Police yung model ng aking Norinco nun. Yun po ang binili ko dahil yun po ay pumasa sa torture test ng PIDEA. Yun po ang binili ng PIDEA noong 2006 po, yung Norinco Police po. Yung mga unang batch ng issued firearm ng Philippine Drug Enforcement Agency. Opo. Kaya yun po yung binili ko noong time na yun. So, yun po, sana ngayong gabi nagbigay linaw tayo, no? Regarding sa mga accessories, tsaka yung mga enhancement at modification na yan. Sa mga susunod na live, magkita-kita po tayo ulit sa ating panibagong paksa, no? At sana po yung mga tanong ngayong gabi ay nasagot natin ng maayos, no? Kami muli nakapagbigay sa inyo ng information, ng tamang impormasyon para po kayo ay magabayan. Muli po nating pinapaalala sa lahat ng member at lalo po yung mga bagong nanonood sa live. Ito po yung misyon ng One Gun Pilipinas sa ating mga kapatid na gun owner. Kayo man ay membro o hindi membro ng aming grupo, kami po ay maglilingkod sa inyo sa pagbibigay ng mga impormasyon na sa tingin namin ay makakatulong sa inyo, mga kapatid. At sana po kung ano man yung aming na ituturo ay naibabahagi nyo rin po sa ating mga kapatid na baguhan sa gun ownership, no? So maraming salamat po sa mga nanood. Sir Dante Etnad, magandang gabi sa inyo, no? At ang iba pa nating kapatid na nakaantabay, no? Sila Sir Jadin Arevalo, mga OFW ito, no? At sana may i-upload ko ito sa aking YouTube kasi may mga kapatid tayong seaman, no? Pag nanonood pala sila sa Facebook, mas mahal daw yung internet charge. Kaya pag YouTube daw, mura, no? So I hope ma-upload ko sa YouTube para mapanood ng mga kapatid nating OGP na nasa barko, no? At pag may mga gusto kayong topic na pwede nating ulitin pag-usapan, no? Dito sa ating programa, i-PM nyo lang po ako. Kasi katulad po nitong topic ng modification na ito, topic na po namin ito 2 years ago,
at may mga member po na humihiling na pag-usapan daw po itong paksa ng modification tsaka enhancement. Kaya po ito tinalakay natin ngayong gabi. At hopefully nakatulong po ang ating programa sa inyong lahat mga kapatid. No? At maraming salamat sa mga nanood at umantabay sa ating programa. At ayun po. Wala na yata tayong isa shoutout, nabati na po ang lahat. No? Ayun po. Salamat po sa inyong lahat. Mabuhay po tayong lahat na nanood at sana po manatili tayong ligtas sa ating pang-araw-araw na pamumuhay, no? 2026, sabi nga natin, ito ay bagong taon at bagong pag-asa sa ating lahat. At mag-iingat tayo palagi, huwag pong kalimutan ang tumawag sa ating poong may kapal. Siya lamang po ang una nating armas. Hindi po ang ating mga baril, ang una nating armas ay ang sandata natin ay ang ating pananampalataya sa Panginoong Diyos. Dahil ang proteksyon po niya ang una nating kailangan bago po ang ating mga baril, no? Yun lamang po mga kapatid sa One Gun Pilipinas. To God be all the glory. Together we care, together we grow. Mabuhay po tayong lahat.